Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto lamang mong batiin ang happy birthday, yung aking mother-in-law, si Nanay Aning. Happy birthday po sa inyo. Nag-celebrate po kami sa inyong kaarawan. Gusto ko rin pong batiin si Lynn, Nathaniel, and Ronel. Hello po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa being a disciple. Yung pagiging disipulo at tagasunod na ating Panginoong Jesucristo. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon, matatagpuan po sa John chapter 10 verse 27. Ito po yung totoong disciple. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, John 10:27, "My sheep listen to my voice." Yung aking mga tupa, nakikinig sa aking tinig, I know them and they follow me. Sa Tagalog po, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, I recognize them, I know them, alam ko na akin sila, at susunod sila sa akin. Si Jesus Christ very confident, no? Ito, disciple ko to, ito, tagasunod ko to, ito, tupa ko to. Makikinig yan sa akin, susunod yan sa akin. And, talaga, examine natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Ikaw ba yung sinasabihan ni Jesus Christ noon? I know my sheep, you are my sheep, you listen to me, you obey me, you follow me. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, ito po, medyo mabigat po ito. The reason some Christians do not follow Christ is because they are not saved. Medyo mabigat, no? Kapag ang isang Kristiyano hindi tagasunod ni Kristo, hindi disciple, hindi follower, in the very first place, hindi talaga siya nakasumpong ng kaligtasan mula sa Panginoon. Now, tingnan po natin yung ating mga talata. No? Umpisan po natin sa verse 24 para makita po natin yung background. So, pinaliligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Suspense, parang sabi rin sa English, how long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly, sabihin mo na sa amin kung ikaw talaga yung Messiah. Pagmasdan niyo po yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So dito sa usapan na ito, yung mga Hudyo na gusto malaman kung siya talaga yung Messiah, sabi niya, hindi kayo naniniwala kasi hindi naman talaga kayo kabilang sa aking mga tupa. And then verse 27, sabi ni Jesus Christ, yung tupa ko, nakikinig sa akin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya mga kapatid, no, huwag nating tawaging Christian or kahit ikaw, yung sarili mo na lang, no? Yung salitang Christian kasi, ang bilis abusuhin eh. Para siyang affiliation na lang. Para siyang religion mo na lang. O hindi ako Muslim, hindi ako Buddhist, hindi ako Hindu, hindi rin ako atheist, Christian ako kasi galing ako sa Christian family. Para bang affiliation, yung kinabibilangan mong organisasyon. Hindi siya ganun eh. Ang linaw dito, sinasabi rito, si Jesus meron siyang tupa. Yung iba, hindi kabilang dun sa tupa niya kasi hindi sila naniniwala. Pero yung tupa ni Jesus, sabi niya, yung aking tupa, sila yung nakikinig. Sabi rito, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, I can recognize them, I can identify them, at sumusunod sila sa akin. So the reason some Christians do not follow Christ is because they are not saved. Hindi talaga sila tupa ng Panginoong Jesucristo. Now, again, yung salitang Kristiyano, ang bilis abusuhin, parang affiliation, parang religion, Pero tandaan po natin, yung pinaka-essence ng pagiging Kristiyano, kaya ka Christian kasi kabilang ka kay Kristo. At yung kabilang kay Kristo, yung tupa na nasa kawan ng Panginoong Jesucristo, they are listeners and followers of Jesus Christ. Kaya pag hindi ka listener, hindi ka rin follower, hindi ka Christian. Hindi ka rin kabilang sa tupa ng Panginoon. Maganda ma-clear cut to eh, na ganito talaga eh. Kasi pag hindi, maraming tao mag-iisip, Kristiyano ako, ligtas ako, pag namatay ako, I will meet the Lord, I will be with God forever and ever. Pero they're living in a lie. Na kailangan mo pala, para malaman mo na totoong Kristiyano ka, you listen to Jesus, you follow Jesus because you are a sheep to the shepherd.
Hindi pwedeng si Jesus shepherd, ikaw shepherd din, na meron ka sariling plano, sariling direction, sariling kagustuhan, sariling pupuntahan. Kasi ang sheep, ang tupa, makikinig sa shepherd. Ang shepherd ang nagsasabi kung saan pupunta. Ang sheep, ang tupa, susunod sa shepherd. Hindi pwedeng dalawang shepherd or hindi pwedeng kambing, no? Hindi pwedeng kabayo. Pag tupa, nakikinig sa Panginoon, susunod sa Panginoon. So, ito po, mas clear. Number 2, the sheep listen and follow the shepherd. Ayun talaga yun eh. Kung ikaw ay tupa, nakikinig ka at sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo. Now, totoo ba yung backslider? Now, medyo mahabang talakayan yan, mahabang issue yan. I think may post ako patungkol dyan. Now, ang Kristiyano, pwede namang magkasala. Nagkakasala naman talaga, that's normal, no? Para mga Kristiyano, minsan tumatalikod tayo sa Panginoon. Minsan, imbis na sumunod tayo sa Panginoon, sinusunod natin ating mga sarili. Sometimes it happens. Pero kasi yung totoong tupa, kung tupa ka talaga, babalik at babalik ka kay Kristo. Kasi ang totoong tupa, walang ibang patutunguhan kundi yung shepherd. Hindi pwedeng tupa ka, ina-identify mo yung sarili mong tupa ka sa harapan ng Diyos, tapos hindi ka follower. Talagang susunod ka. Madudulas ka, magkakasala ka, pero hindi ka magsiswimming sa kasalanan. Yung iba kasi ganun no? Nadulas, tapos hindi na bumangon, nag-swimming na sa kasalanan, sa maling klase ng pamumuhay. You have to question yourself. Ako, ayoko manghusga. Pero ini-encourage ko lang yung mga nakikinig sa akin. Examine yourself. Tupa ba talaga ako? Sabi ni Jesus Christ, yung tupa is the one who listens and the one who follows. Number 3 po, listening and following are marks of salvation. Yung pakikinig at pagsunod, ito ay marka ng kaligtasan. Kaya pag tinignan niyo po yung kasunod na talata, sabi po rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Anong kasunod nito? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So yung totoong mananampalataya, totoong Kristiyano, totoong disciple, totoong tupa ng Panginoon, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At sabi dito, kailanmay hindi sila mapapahamak. Pag sinabi natin kailanmay, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, kahit anong trahedya or problema or kamatayan pa yan, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ang kasunod dito, I and the Father are one. So ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo rito? Kung ikaw isang tupa, ligtas ka. Kung ikaw ay isang mananampalataya, totoong Kristiyano ka, nasa kamay ka ng Panginoong Jesucristo at walang makakaagaw sa iyo kahit sino sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Now, ibig sabihin, saved ka. Ang tunay na Kristiyano, taong ligtas. Now, yung marka ng kaligtasan, according to this text, according to these verses, ang marka ng kaligtasan, ang marka ng isang tao na tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, nakikinig at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod ng mga talata. 27, tinatalakay niyo yung totoong mga tupa. Pagdating sa verse 28, sila yung may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, kung mayroon kang buhay na walang hanggan, ikaw ay taong ligtas. Pag namatay ka, makapiling mo yung Diyos ng pangwalang hanggan. That's what it means to be saved. You're also saved from yourself, from your sinful lifestyle. Kumbaga, na-realize mo na, Lord, makasalanan ako, kailangan ko magbago. Yun yung mga taong ligtas talaga. Iniiwan yung dati niyang pagkatao. Nagsisimula siyang makinig at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, listening and following are marks, mga palatandaan ng kaligtasan. Kaya yung application natin ngayong umaga, number 1, examine your version of Christianity. Examine natin, unawain natin, magkaroon tayo ng introspection, siyasatin natin yung ating mga sarili. Ano ba yung Christianity na meron ako? Is it religion? Is it affiliation? Is it a group of people na kabilang ako? Or it's just self-identification? So, examine natin. Baka yung Christianity sa atin, religion lang. We have to examine ourselves. Number 2, let's define. Magkaroon tayo ng clear definition. What it means to be a disciple.
Eto na mga kapatid. Pag sinabi nating disciple, para hindi tayo malito, no? Nilagyan ko na ng synonymous. Pag sinabi nating synonymous, ito yung magkakaibang salita pero pareho ng kahulugan. Kapag sinabing saved, pag taong ligtas ka, based sa talata na pinag-aaralan natin, no? If you are saved, then you are a Christian. You're a Christian. Pareho lang yon. A true Christian is a saved person. So a saved person is a Christian. A Christian is a disciple. And a disciple is a follower. Synonymous po yan. Kung ikaw ay follower, ibig sabihin, disciple ka ni Jesus. Kung disciple ka ni Jesus, ibig sabihin, Kristiyano ka. Kung Kristiyano ka, ibig sabihin, ligtas ka. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka nakikinig sa Kanya, parang meron ka sariling buhay, sariling diskarte, sariling plano, para bang si Jesus labas sa iyong buhay, ibig sabihin, hindi ka follower. Kung hindi ka follower, hindi ka disciple. Kung hindi ka disciple, hindi ka Christian, kahit na sabihin mo 1,000 beses araw-araw na Kristiyano ako, hindi ka pa rin Christian. So, kung hindi ka Christian, hindi ka saved. Ayoko maghusga, pero yun yung sinasabi ng mga talata. Yung mga totoong tupa ng Panginoong Jesucristo, sila yung may kaligtasan. At yung totoong tupa, sila yung nakikinig at sumusunod kay Kristo. Yung mga hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi nakikinig, hindi sumusunod, siya yung sinasabi ni Jesus Christ dito na hindi kabilang sa aking mga tupa. Maliwanag po? So maganda na makita natin, synonyms pala yon. Pag Christian ka, saved ka. Kapag saved ka, Christian ka, disciple ka, follower ka. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka disciple, hindi ka Christian, hindi ka rin saved. So, I hope malinaw to, no? Para maiwasan natin yung easy believism. Ano yung easy believism? Yung, sige, maniwala kay Kristo, manampalataya ka sa Kanya, ligtas ka na. Kahit na yung klase ng pamumuhay mo, walang marka ng kaligtasan. Walang pakikinig, walang pagsunod kay Kristo, halos parang wala talagang marks eh. Parang yung klase ng pamumuhay mo dati, yun pa rin. So, kapag walang marka ng kaligtasan, maganda sa umpisa pa lang, maunawaan na natin, teka lang, hindi yata ako save ha. Teka lang, yung kaibigan ko, kakilala ko, churchmate ko, na matagal nang nawalay sa Panginoon, pero sabi niya, Christian daw siya, pero klase ng pamumuhay yung dati pa rin. Anong gagawin mo? Di-sharean mo ng gospel. Di ba? Evangelize mo. Kasi kapag trinato mong Kristiyano yun, hindi mo i-evangelize eh. Pero pag ang nasa isip mo, this person is lost, ang gagawin mo, evangelize mo siya. Talagang hahabulin mo siya ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, define what it means to be a disciple. And number 3 po, bear the marks of salvation. Kung ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo, Kristiyano ka, mananampalataya ka, tagasunod ka ng Panginoong Jesucristo, you have to bear the marks of salvation. Kasi ibig sabihin nun, ligtas ka eh. Kung ligtas ka, kasama ka dito sa verse 28 na binibigyan ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi mapapahamak. Dapat ikaw din yung nakikinig at sumusunod sa Panginoong Jesucristo. So, napakabilis lang po, no? Paano mo malalaman na ang isang Kristiyano ay Kristiyano? Hindi dahil sa sinabi niya ay Kristiyano siya. Merong marka ng pagiging tunay na Kristiyano, tunay na ligtas. Ano po yon? Listener and follower. Pag nakikinig sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, yon ang tunay na ligtas, tunay na Kristiyano, tunay na disipulo, at tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda po na napapag-usapan natin to, no? Para alam natin sino yung evangelize natin. Kahit sabihin niyang Kristiyano siya, evangelize mo pa rin. Abutin mo pa rin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mensahe mo pa rin, the same. Repentance and forgiveness. Now, para po sa ating discussion, do you have clear marks of salvation? Meron ka bang marka ng kaligtasan sa iyong klase ng pamumuhay, sa iyong pagsasalita? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I praise you and thank you for what I am now. Being a disciple of Christ is the greatest privilege in this world. Thank you for considering me as your child. Please forgive me whenever I fail to listen and follow Jesus. Let me live as a true disciple.
Please change my speech, behavior, way of thinking, and the attitude of my heart. Lead me to your wonderful plan. Let me experience the fullness of life. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Gusto ko pong magpasalamat sa partner natin ngayong umaga, si Brother Robert. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.